ongoing po yung clearing operation, specifically dyan sa part ng Ginobatan Albay. Siya po kasi yung hardest hit na munisipyo po dahil sa PDC po noong May 2. And meron din po kasi tayong mga naiulat din na mga reported ashfall incidents dyan po sa Kamalig, Ligao City, and sa UAS. Magkatabi lang po yan na 4 na LGUs. At nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Ginoong Gremil Alexis Naz, Public Information Officer po ng Office of Civil Defense o OCD Bicol Region. Sir, good morning. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Hello po, magandang umaga po at sa lahat po ng nakikinig po sa atin ngayon. Sir, kumusta po ang kasalukuyang sitwasyon ng Albay ngayon matapos nga itong pagbuga ng pyroclastic density current o USON dyan po sa lugar? Gaano ho karami yung mga apektadong lugar at yung mga inilikas na mga kababayan po natin? Ngayon po, sir, ay ongoing po yung clearing operation, specifically dyan sa part ng Ginobatan Albay. Siya po kasi yung hardest hit na munisipyo po dahil sa PDC po noong May 2. And meron din po kasi tayong mga naiulat din na mga reported ashfall incidents dyan po sa Kamalig, Ligao City, and sa UAS. Magkatabi lang po yan na 4 na LGUs. And based naman po, sir, sa data namin, kasabay rin po, sir, sa affected population po at sa nag-evacuate na nasa count po natin, yung mga nauna pa pong nag-evacuate dahil sa Mayon Alert Level 3, si Mayon, noong January. Kaya ang total po namin, sir, na nasa loob po ng evacuation centers ay nasa 1,438 na pamilya or 5,440 persons po. Opo, nabanggit po rinyo yung Ginobatan na kabilang po sa pinakamatinding na apektuhan ng PDC. Sir, po pwede ho ba rinyong mai-describe lang para sa kaalaman ng ating mga kababayan kung gaano kalala yung naging sitwasyon dyan po sa Ginobatan? Nung May 2 po, sir, around 6:30 p.m. po yata yun, if I'm not mistaken, 6:30 or 6:15 p.m., ay bumagsak po dun sa Ginobatan yung malaking amount ng ashfall. Ang sabi po sa amin nung mga first-hand witness po doon ay talagang zero visibility. At nung around 6:45 din po ay nakarating din sa part ng Ginobatan yung aming team to provide initial assistance like face masks po. Ay talagang kahit sa daan talaga, sir, nag-zero visibility kaya talagang mahirap din yung pagbiyahe nung time na yon. Yung paghupa, sir, ng ashfall, ang information sa amin nung May 2 nasa around 8 to 9 p.m. po. Nag-start humupa po yung ashfall. And nung pagka-morning, nung May 3, ay nakita po na talagang blanketed by ash yung most ng parts po ng Ginobatan, specifically doon sa sentro. Kaya after nung sa ashfall ay nag-start na rin po yung clearing pero medyo kinukulang din po sa personnel. Kaya po ngayon ay may mga additional augmentation specifically sa debris clearing team mula sa ibang mga probinsya po. Po, may mga napaulat bang nasirang mga kabahayan o yung mga pananim? Ano po yung monitoring po ninyo, Sir Gremil? So ngayon, sir, sa damaged houses, wala naman pong may ulat po sa amin. Sa effect po sa agriculture, yun po yung hinihintay pa po namin, sir. But definitely, sir, meron po yan na damages sa agriculture and sa livestock. Kasi may mga nakita na kaming larawan galing sa mga municipal mayors ng mga namatay na livestock, specifically yung mga nandun sa upland barangays. Pero sa figure, sir, yun pa, sir, yung hinihintay po namin. Opo. Pero sapat ho ba yung mga resources po natin sa yung tulong na pinamimigay po natin sa ating mga kababayang apektado po nitong PDC? Yung sa loob po, sir, ng evacuation centers po natin ay nabibigyan naman po ng sapat na tulong ng ating mga kasamahan mula sa DSWD Field Office 5. Pero dun sa general population po natin, sir, like specifically dyan po sa Ginobatan, ay nagbibigay na rin po tayo, sir, ng potable drinking water, yung mga may inom nilang tubig, since naapektuhan din yung water supply. And today, ay magde-deploy din tayo ng mga water sanitation teams mula sa iba't ibang mga ahensya po dito sa Albay. Kasama rin po natin dyan yung Philippine National Police, kasama rin po natin dyan yung Philippine Red Cross and APSEMO, and darating din po yung mga
water sanitation teams ng province of Sorsogon and Masbate para makapagbigay po ng malinis na tubig dyan po sa Ginubatan. Bago ko ipasok kay Partner Yes, sir. Bago ko ipasok kay Partner Admar, sa ngayon ay hindi pa inaabisuhan o pinapayuhan yung mga residente na bumalik sa kanilang tahanan o may mga umuwi na o bumalik na sa kanilang mga tahanan, Sir Gremil? May mga bumalik na, sir, pero yung mga nadagdag, sir, na evacuees, kasi meron kaming initial na evacuees, sir, yung dun sa 6-kilometer na permanent danger zone nung pag-start nung activities ni May nung January. So nadagdagan ng almost 200 from Ginubatan and Camalig na at 200 families from Ginubatan and Camalig dahil dun sa pyroclastic density currents nung May 2. And yung iba, sir, ay pinayagan ng umuwi. Pero yung karamihan pa rin, sir, na nag-evacuate dahil dun sa nangyari nung May 2 ay nasa evacuation centers pa din po. Opo, Sir Gremil, magandang umaga. Si Admar po ito. Clarify ko lang, so bago pa man itong naging activity last Sabado po, meron pang mga natirang mga evacuees noong mga previous na mga activities po ng bulkan? Yes po, sir. Kasi every time po na ma-raise po talaga yung alert level 3 sa Mayon, automatically yung mga nasa population na malapit sa 6-kilometer permanent danger zone, ini-evacuate po talaga ng provincial government of Albay. Kaya meron po tayong evacuee, sir, ever since January, sir. Opo. Doon naman po sa mga kalsada na napektado po nitong ashfall po, kamusta naman po ang clearing operation sa pangungunan ng DPWH? May mga ano pa ba? Lugar na hanggang sa kasalukuyan hindi pa na-clear? May mga parts pa rin tayo, sir, na hindi na-clear. Pero yung national roads kasi, sir, yung inuna natin, sir, nung May 2 na gabi, mga late night, yun, sir, yung sinimulan natin i-clear, yung main roads. Yung mga local roads, yun, sir, yung sinunod po natin. Pero may mga parts pa po tayong dapat i-clear para mas ma-ensure po natin na mas safe yung mga motorists po natin. Ang meaning ko po doon, sir, yung mga local roads, sa local roads. Pero yung national roads po natin, okay na, sir. Opo. Meron po ba tayong i-declare na mga suspension sa klase o trabaho po sa mga apektadong lugar, sir? Sa ngayon, sir, wala naman po, sir, sa ating nakarating na classes and work suspension from the LGUs po. Opo. Pero ano pa rin, nakikita pa rin yung epekto ng ashfall mismo? Maalikabok pa ba rin ba dyan po sa mga lugar na apektado po? Dito po sa parts ng Ginubatan, may mga areas pa po dyan na may mga traces pa po ng ashfall. But we're trying na sana by today, maklear na po talaga lahat, sir. And obligado po yung mga kababayan po natin dahil wala naman pong suspension, tuloy pa rin yung klase trabaho, na magsuot po ng face mask sa paglabas po nila ng bahay. Yes po, sir, we're still recommending, sir, na magsuot ng face mask, lalo na po doon sa mga lugar, sa mga komunidad na meron pa pong traces ng ashfall na hindi pa po totally cleared, para habang nalilinis yung ating mga kasamahan mula sa DPWH, LGU at sa Bureau of Fire Protection, ay hindi po nila malanghap yung nasa-flash po natin na mga ash. And maidagdag ko din po dyan, sir, yung ating mga kasamahan din po mula sa DOH ay nagbibigay rin po ng mga face masks, lalo na po dyan sa parts ng Camalig, Ligao, and Ginubatan, specifically yung N95 face mask, and nagdagdag din po sila ng mga surgical mask. Pasigurado, mas mabuti na pong kahit hindi N95 ay may surgical face mask pa din naman po to assist or to help in protecting our residents po. Hindi naman po kinukulang yung mga face mask po natin, Sir Gremil? Sa ngayon, sir, ay hindi naman dahil nung pag-meeting namin, sir, kahapon together with the national government, ay napag-usapan din, sir, yung pag-augment ng additional face mask po dito sa province of Albay. Kaya tuloy-tuloy pa din po yung supply po natin and sa mga pwede nating ibigay sa affected population po. Opo, siguro bilang na lang panghuli po, Sir Gremil, baka meron po kayong gustong ibahagi sa ating mga kababayan na hindi po namin na itanong, nasa inyo po yung pagkakataon po. Sa lahat po ay tuloy-tuloy po ang ginagawa po nating clearing operation po sa mga local roads and also communities po dito sa parts ng Ginubatan and sa mga karatig nitong munisipyo gaya ng Camalig and also parts of Ligao City. And yung national roads naman po natin ay pwede pong daanan
And sa mga nais pong tumulong ay ang pwede po nating ibigay ay N95 face masks and also yung drinking water din po dyan sa munisipyo ng Ginobatan. Alright. Maraming salamat, Sir Gremil, sa inyong pong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon. Sa ulitin po, good morning. Maraming salamat po. Ayun po mga kababayan, si Ginoong Gremil Alexis Naz, Public Information Officer po ng OCD Bicol Region, ang ating nakasama. Napakinggan kaugnay nga po doon sa naging epekto ng pagbuga ng pyroclastic density current o uson ng Bulkang Mayon noong nakaraang Sabado.